Doropta and jijabonhada. Pag sinabing doropta, madumi, hindi malinis, minsan ginagamit din natin yung salitang kadiri sa Tagalog. And ang focus ng doropta is yung actual na dumi. So, pwedeng yung alikabok, o kaya yung mancha, o kaya yung mga bagay na may amoy or mabaho. And yung mga Koreans, minsan ginagamit din nila itong doropta para sabihin na hindi maganda ang ugali ng isang tao, o kaya naman bastos manalita. While yung jijabonhada, ang ibig sabihin naman yan is magulo, makalat, or hindi maayos. So kapag sinabi mong jijabonhada, hindi naman siya talagang madumi. Ang focus niya is yung kalat or gulo instead na yung actual dirt. So gagamitin mo yung jijabonhada kapag may mga bagay na nakakalat o kaya hindi nakaayos. Minsan pwede mo din siyang gamitin sa pananalita kung halimbawa yung nagsasalita ay hindi mo maintindihan yung sinasabi kasi walang proper sequence, no? So parang sali-saliwa yung kwento niya. Let's make examples. So let's say sa kwarto, madaming nakakalat na gamit. So hindi naman siya yung madumi talaga, no? May mga nakakalat lang kung saan-saan. So that time, pwede mong sabihin, 방이 지저분해요. 방이 지저분해요. Pero kung yung kwarto ay marumi yung sahig, maalikabok, may amoy, that time, 방이 더러워요. 방이 더러워요. Gamitin naman natin sa damit. Sabihin natin na yung damit ay hindi nakatupi, nakabalunbon. So that time, sasabihin mo, 옷이 지저분해요. 옷이 지저분해요. Kapag naman yung damit ay may mancha o kaya amoy, that time, 옷이 더러워요. 옷이 더러워요. Gamitin naman natin sa kamay. So sabihin natin na nagpaint ako ng room and then may mga paint ako sa kamay ko, no? So hindi naman totally madumi yung kamay pero hindi lang siya maayos tingnan kasi nga may mga pinta-pinta. So that time I can say, 손이 지저분해요. 손이 지저분해요. Pero kung halimbawa ang nasa kamay ko ay grasa o kaya naman putik, so that time, 손이 더러워요. 손이 더러워요. Gamitin naman natin sa salita. So yung sinabi ko kanina, halimbawa yung kausap ko ay nagkukwento at hindi ko siya maintindihan kasi sali-saliwa yung kanyang kwento. So I can say, 말이 지저분해요. 말이 지저분해요. Pero kung halimbawa yung sinasabi niya ay hindi magagandang salita katulad ng mura o kaya malaswang salita, that time, 말이 더러워요. 말이 더러워요. So again, that's how you use 더럽다 and 지저분하다.